kasi sa tagal po ng panahon na nakarating ako dito, hindi po ako nakaka-attend sa kadahilan ng madami pong gawain, ganun, nagkakasakit yung pamilya, pero hindi po talaga ako nakaka-attend sa ganitong gawain. Last year July po, dumating po ako galing abroad sa hindi ko po inaasahang pangyayari. Naka-uwi po ako kasi nag-abroad po ako sa UAE almost 5 years. Pero yung 3 years ko po ay sobrang hirap ang aking pinagdaanan sa abroad. Kasi kapag sa bahay po kayo nagtatrabaho, nag-aalaga ng bata, talagang wala po kayong time na lumabas ng bahay. Pero yung unang 2 taon ko po, nakaka-attend po ako ng worship dun sa Abu Dhabi po. Yung pag-attend ko po na yun, wala pa po akong trabaho, talagang napatunayan ko po sa sarili ko na kailangan unahin natin si Lord. Kasi nung panahon na yun na nag-a-apply po ako, lagi po akong natatawag sa trabaho, pero hindi ko po nasasagot yung call. Talagang lagi po akong hindi ko siya masagot, so hindi po ako natatanggap sa trabaho. Yun pala, may kulang po pala sa akin. Kaya nung panahon na yun, kahit ilang tawag yung tumawag sa akin, talagang hindi ko talaga masasagot. Kasi ang kailangan ko talagang sagutin, unahin si Lord. Pero nung sa pag-apply ko po, papasa ko po ng resume, may isa pong babae na supervisor sa isang supermarket, pinasahan ko po ng resume. Pero yung interview niya sa akin, una, hindi sa trabaho. At sabi niya po sa akin ay, kung nakilala ko na daw po si Lord. Sabi ko, oo naman. Sabi niya, paano mo siya nakilala? May trabaho ka naman? Sabi ko, wala. Ilang beses na akong napipake sa mga interview, tapos hindi ko naman nasasagot yung tawag kasi siguro, kailangan ko talagang pumunta sa bahay ng Panginoon. Pero sa grace po ni Lord, yung time na yun, nung pumunta ako dun sa, para pong ganito din, Christian din po siya. Pinagpala po ako ni Lord, yung first time na pag-attend ko, in that week, natawag po ako sa trabaho. Kaya natutuwa po ako talaga kay Lord kasi talagang dapat unahin si Lord kahit anong disipon natin sa buhay. Pero after po 2 years na yon, nag-iba po ako ng trabaho kasi ang dami kong pagsubok na pinagdaanan ko nung nung panahon na yun. Lumipat na lang po ako sa trabahong bahay, mag-alala ng bata para safe po yung sarili ko. Kasi kung sa labas po kayo magtatrabaho, talagang mahirap po talaga. Mas pinili ko yung sa bahay at mag-alala ng bata. Pero akala ko po sa panahon na yun, mapapatuloy ko yung paglilingkod ko sa Diyos. Pero yung panahon na yun po talaga ang hirap. Kasi inalisan ko ng cellphone, nagbabasa po ako ng Bible, pero kinukuha ng amo ko yung Bible ko, tinatago niya. Parang para sa kanya, kaya ka nagbabasa nun para lang makaskip sa trabaho, pero hindi ko ako nawalan ng pag-asa. Nag-pray na lang po talaga ako. Pero sa biyaya ko ni Lord, sa pagdadasal ko sa kanya, yun nga po, nakauwi ako ng sa hindi inaasahang pangyayari. Pero nung pag-uwi ko po sa Pilipinas, kasi flight ko po noong September 7, hindi po ako tumuloy kasi hindi ko po inaasahan na ma-operahan yung kamay ko. Akala ko po simpleng buko lang, pero nung nagpatingin po ako sa Mediatrix, kasi parang almost 1 week na lang, pa-flight na po ako. Sabi po kasi ng doktor, tumor daw po yung bukol dito sa kamay ko. So, nung time na yun talaga po parang kakaguho ng mundo kasi tumor talaga ang findings dun sa MRI. Pero hindi pa rin po ako nawalan ng pag-asa kasi talaga po nag-pray ako kay Lord. Tapos November 24 po, na-operahan ako. Tapos pagka-opera po sa akin, na-biopsy, nag-negative naman po ako sa tumor. Kaya isa pong malaking pasasalamat kay Lord na niligtas po yung buhay ko. Kasi po may kaibigan po ako na ka-parents ko po, nung elementary yung anak ko, nag-invite po siya sa Christian. Ito po, Jesus is Lord. Bago po ako operahan mo, kasi abala ko ng paghahanap ng hospital na maliles yung gastos ko, nakita ko yung kaibigan ko. Sabi niya sa akin, ipag-pray ka namin
yun po yung sana mo ko, sana. Pero hindi ko po inaasahan ng time na yun, doon din po ako pala sa operahan. So hindi po ako naka-attend doon sa kaibigan ko na yun na nag-i-invite sa church na ito. Pero hindi po dito, doon po sana mo ko sa amin. So hindi ko po alam kung kailan ako a-attend kasi hindi ko na po nakita yung kaibigan ko na wala yung number. So hindi ko po alam kung kailan ulit ako makaka-attend dun sa kanya pag-imbita sa simbahan na ganito. Pero nagpapasalamat po ako kay Lord kasi nag-send po siya ng tao na hindi ko inaasahan na siya pala yung magdadala sa akin sa simbahan na ito. Siya po yung aking childhood classmate na si Pastor Peter. Siya po yung nag-imbita sa akin sa pananambahan na ganito. Kaya malaki pong pasasalamat ang sinasabi ko po sa kanya kasi hindi ko po talaga inaasahan na magkikita kaming dalawa sa hindi inaasahang pagkakataon. Kasi kung nakakausap naman po kami sa Facebook, pero hindi ko naman po akalain na talaga siya yung classmate ko nung elementary kasi matatanda na po kami. Tapos nung nagkausap po kami, ayun na lang na doon ko po na nakilala na siya pala yung classmate ko nung high school. Kaya nagpapasalamat po talaga ako kay Lord na nakabalik ako sa bahay na pananambahan niya. So ngayon, magsisimula na po ako mag-church kasi ilang beses na din po ako nagbabalak na invite niya pero hindi po talaga ako matuloy-tuloy. Yung kung pinakamalapit na church sa amin na Jesus is Lord, talagang yun po yung malapit na church, talagang malalakad ko lang. Pero ilang beses niya po akong ini-invite doon, pero hindi po talaga ako magkaroon ng time. Ewan ko ba kasi lagi kong hindi natutuloy. Pero sabi ko po, mag-pray po talaga ako para matuloy ako sa church na yun. Kasi gusto ko talaga magpasalamat kay Lord. Kaya laki po pong pasalamat sa childhood classmate ko na si Pastor Peter. Maraming salamat sa iyo at dinala mo ako dito sa bahay ng Panginoon. Napakalaking biyaya.